Of Miss April and Miss Pauline, marami rin kayong mga pinoproduce na movie ngayon. Yes po. Can you tell us more? Well, isa sa mga na-produce namin ng yung Wine International Film, unang-unang pinoproduce namin yung pelikula ko ng Papa Mascot. Kung saan nanalo si Direk Louie Ignacio ng Best Director sa PAMAS. I'm so happy for him po. And yung pelikula namin ni Jillian Ward, yung shoot namin sa Taiwan, it's a love story, isa yun sa naka-line-up. And ngayon, gagawa kami ng girl love story. Si Rian Ramos at saka si Glyza De Castro naman yung magtatambal dito sa pelikula na to. Ano yung update sa movie ngayon? Ngayon, dahil sobrang busy ni Jillian Ward sa Abot Kamay ng Pangarap, talagang challenging para sa amin na hanapan siya ng schedules. Pero nakapag-usap naman yung Wide International Film at saka yung management ni Jillian, GMA Network, yung Sparkle. And this is also directed by Direk Louie Ignacio. Si Direk Louie pa rin yung mag-shoot ng aming pelikula sa Taiwan. So lilipat kami by, kung hindi ako nagkakamali, August kami mag-shoot na sa Taiwan. Medyo na-delayed lang dapat nung 2 months ago pa, kaya lang hirap talaga kami humarap ng schedule. But this time, tuloy na. Solo production, wala kayong ka-co-pro dito sa... Yes po. Pero lagi naman nakasupport ang GMA7 sa amin. So talagang parang in a way, collab na rin talaga ng GMA Network at ng Wide International Film, mga gagawin namin pelikula. And then yung kay Rian and Glyza. Yung kay Rian and kay Glyza, of course, isushoot din namin siya dito. Sana kung hindi ako nagkakamali, gusto talaga ng mga co-producers ko na i-shoot din dito sa ibang bansa. And pero kung mahirap din yung time ni Rian and ni Glyza na lumabas ng bansa, we can shoot here dito sa Pilipinas. Pero talagang naghahanap kami ng theme song para sa kanilang dalawa, kung ano ba yung bagay. Kasi mahalaga talaga sa amin yung theme song eh. So we're looking for some OPM songs na 90s. Yun ang bagay kasi sa storya nung kay Rian and Glyza. I'm really excited dun sa girl love story na gagawin, dun sa GL na gagawin nilang dalawa because alam naman natin na talagang nag-click yung tandem nila sa The Richman's Daughter. So talagang maraming mga fans ang nakakami sa Rastro. So ginawa talaga namin itong pelikula nito. Wala kami ibang naisip na artista kundi sa kanilang dalawa talaga. Si Direk Sigrid ba talaga ang gusto niyong mag-direct ng Rastro na movie? Yes, si Direk Sigrid po ang magda-direct po ng pelikula ng Rastro. Meron ka ba pwedeng ikwento tungkol sa magiging plot ng kwento nila? O wala pa? Hindi ko na po pwede magsalita kasi hanggang ngayon kasi on works pa po yung istorya. Pero may konsepto na istorya para sa kanilang dalawa. So, yun. Paano mo nagagawa yung work sa movie, sa lyric laws, may Abot Kamay ng Pangarap? Paano mo na Hindi ko na din alam kung paano ko. Hindi, maswerte ako, may pamilya ako na tumutulong talaga sa akin. Sa business, tapos pagdating naman sa trabaho, wala tayong magagawa dyan eh. Sa work, yung talaga, yung shootings at saka tapings talagang once na pumirma ng kontrata, hindi ka talaga pwedeng mag-no ng mga schedules na nakaplat na, nakapinlat na sa amin ng management. So talagang kapag wala akong shootings and tapings, talagang nandito ako sa mga branches ng Beer Plus. Minsan, tatakbo ko ng Batangas kasi may branch po tayo doon. Or kaya Lipa, Batangas, Batangas City, then Siargao. So pag ganun. So kapag wala talagang shootings, tapings, binibisita ko yung mga branches. And then, minimake sure ko rin na meron akong time para sa pamilya ko. Aside from restaurants, meron ka rin gasoline stations? Gasoline stations, yes po. Yes. So, isa yun sa mga naging unang business ko po nung after the pandemic. So, yun. Grabe! Anong learning mo as a businessman? Yung parang kung meron kang guiding principle? Ang isa sa mga natutunan ko pagdating sa business, walang shortcut. Wala talaga pala. Kasi nung una, akala ko may shortcut eh. Wala talaga pala siyang shortcut. Kailangan mo pagdaan talaga yung hirap. At talagang may point na you feel so down. May point na talagang i-challenge ka ng tadhana pagdating sa business. Financially,
And yung mga taong nakapaligid sa'yo, talagang ayan yung mga hamon pagdating sa business talaga. Pero malalagpasan mo talaga yun. So ako sa mga gusto mag-business po dyan, ang isa sa mga kailangan nating tandaan, isaalang-alang is walang shortcut tong business. And isa pa sa mga natutunan ko sa business, kung ano yung passionate kang gawin at kung ano yung hey, hi! Nico, wait lang! Jazzems! Wait lang mga friends ko. Wait lang. Kung ano yung passionate kang gawin. No. Kung ano yung passionate kang gawin, Yun ang pasukan. yun yung pasukin mo. Kasi kung ako, I'm very passionate with Christmas. And I love food. So in-incorporate ko yung dalawang yun. So we came up with Dear Claus. So in total, 5 restaurants na yung open? 7. Ang open ngayon ay 2, pero magbubukas na next month yung 2 sa Batangas. Ay, yung 3. 3 pala meron tayo sa Batangas. And then, sunod-sunod na every month nag-open na tayo. Dear Claus din sila? Dear Claus lahat. Dear Claus. Pero ito lang yung steakhouse? Or steakhouse lahat? Lahat steakhouse. Pati sa Siargao steakhouse din siya. Sa Siargao? Yes. How would you describe your journey leading to this? Oh no! It's my journey leading to this beautiful thing. Insane. Ang hirap talaga po. Mahirap. Dumating ako sa point na naapektuhan yung mental health ko. I'll be honest. Talagang hinamon ako ng tadhana and binigyan talaga ako ng Panginoon ng challenge talaga bago namin mabuo itong napakagandang bagay na ito, napakagandang business. Pero dugot pawis talaga namin yung inalay namin talaga sa business ito kasi hindi rin talaga biro yung pera na inalagay mo eh. Kasama talaga yung pagdating sa business eh. But at the end of the day, worth it naman lahat. Ken, ano pala yung criteria mo in choosing business partners? Like, ano yung process mo doon? Isa lang ang mahalaga sa akin in choosing a business partner. Dapat, kung hindi mo siya pamilya, dapat tinuturing mo siyang pamilya. Tinuturing mo siyang family member. Kasi hindi biro, naranasan ko talaga na magkaroon ng mga business partners na talagang hindi talaga okay. And hindi mo makakasundo, hindi kayo mag-meet halfway. So, kailangan talaga kabisado mo yung business partner mo, yung ugali niya, behind the business, at pagdating sa business. Sa mga restaurants mo, wala ka pa talagang like someone in showbiz na naging business partner. Most of them are private business people, no? Yeah, most of them are private business people. Pero si Glyza De Castro ay part din siya ng White International Film. Isa rin siya sa mga co-producers natin. Doon partner ko rin siya. And hopefully in the future si Ruru Madrid at si Bianca on talks na kami pagdating sa business. So, and also si Jillian Ward. So, yeah. Hindi na dami mong businesses, no? Kasi syempre, pag nag-business ka, ang dami rin tao hinahandle. In terms of trust, meron bang natutunan? Trusting people along the way? Ganyan. Meron ka bang, naka-experience ka rin ba ng maloko? Yes po, meron talaga. Hindi mawawala yan pagdating sa business. Kaakibat na ng business yun eh. So, kailangan mo paghandaan talaga yung mga ganong klaseng tao na nakapaligid sa'yo. Sabi ko nga, isa sa pinakamahirap na i-deal pagdating sa business is finance and the people. So, yung dalawa talaga ang magpapabagsak or ang magpapataas sa'yo pagdating sa business. It's up to you on how we're gonna play the game. Balik sa acting, kasi kilala ka ng mga tao sa mga challenging na characters. Mentally challenged, sa transgender. So, makikita ba namin ulit si Ken Chan sa mga ganong klaseng characters? Definitely yes. Yan ang hiniling ko talaga yan ang isa sa mga hiniling ko sa GMA7 na makagawa ulit ako ng mga teleserye na may advokasya tulad ng LGBTQ community na transgender ako, yung sa Destiny Rose,
yung may autism ako sa My Special Dada si Boyen. Gumawa rin ako ng person with dissociative identity disorder, mental health problem, yung may split personality. So gusto ko ulit makagawa ng mga teleserye o pelikula na may advokasya at doon din tayo nakilala ng mga tao at gusto ko pang maka-inspire ng mga kapuso natin at sana makaisip ulit ng matapang naman ng GMA pagdating sa mga ganitong tema ng serye. At matapang ka din, wala ka ding limit. kailangan magtrabaho pero isa ako sa mapalad talaga na nabibigyan ng pagkakataon na makagawa ng mga ganitong tema. Sana makagawa ako ulit. Kaya feeling na extended ulit ang Abot Kamay na Yes, September. yeah. Binalita sa amin, good news na na-extend ang Abot Kamay ng Pangarap. Dahil nga doon, pupunta kami ni Jillian Ward sa Japan para mag-show this coming September 1. Kasama si Ruru Bianca, si Julie, si River. And sobrang happy kami. And nagagawa namin lahat ng to because of Abot Kamay na Pangarap. Ako, special participation lang po sa Abot Kamay na Pangarap. Dapat 2 weeks lang po ako doon. Pero tumagal ako ng 2 taon. At tapos ngayon, natambal ako kay Jillian Ward. And I'm just so grateful and thankful. Ano masasabi mo doon na parang yung special participation ka na dapat pero naging love team ka na ni Jillian? Sobrang happy ako because na-appreciate kami ng mga tao. Nakakatawa lang na may mga fans kami ng mga senior citizens. Parents yun. Talaga Pati po. tatay mismo. So, sobrang happy ako na na-appreciate po kami ng mga tao, kami dalawa ni Jillian. At lahat ng cast ng Abot Kamay ng Pangarap. Yung extension is isang season yun? Or that's 3 months or more pa? Pag na-extend, laging 3 months po yan. Laging 3 months po. So all in all, yung running niya is more than... Magtatatlong taon na po. So, this coming September. Ano kasi feel mo may love team pa rin ngayon. I mean, di ba? Parang kilala ka naman na solo, pero talagang kinagat yung love team Alam mo, niyo. minsan nakakamiss din talaga yung magkaroon ng love team talaga. Ako namimiss ko. Nag-start po ako sa showbiz na may ka-love team ako. At hanggang ngayon hindi pa rin nawawala. Ibig sabihin mukha pa rin akong bata. Wow! Or isip bata ako. So, Enjoy mo. Na-enjoy Tinatawag ko. ka bang Doc din doon sa labas? lagi. At tawag sa akin, Doc, kaya feeling ko ang tali-talino ko. Pag pumupunta ako, lagi sa akin tawag, Doc Lindon. So, feeling ko naman, doktor talaga. Kaya nakilala mo na ba yung bago papasok na character sa Abot Kamay? Ang daming papasok eh. Ang dami pong Lalo na papasok. yung kausap lagi ni Madam Chantal. Hindi ko pwede sabihin kung sino. Mga mapagalitan ako, mga tanggalin ako sa Abot Kamay. Pero ang daming papasok po ng mga bagong artista at bagong character sa Abot Kamay. And we're very excited na makilala sila soon ng mga viewers natin. Okay. You're good? Okay. Invite na lang. Sige po. Invite natin sila.